pagpapala. Blessing flows through alignment. Kapag naka-align ka sa Diyos, naka-align ka sa plano ng Panginoon, naka-align ka sa purpose ng Lord, naka-align ka sa pinagagawa ng Diyos sa buhay mo, at ito'y iyong nagagawa. Pagpapala ka. We walk in God's pathway instead of our own. Lumakad ka sa kapwiran ng Panginoon. Lumakad ka sa pinalalakaran sa atin ng Panginoon. Kadalasan, pinapalakad tayo sa makipot na pintuan. Doon sa lugar na talagang hindi mo makikita kung ano ang kahihinatnan. Pero ang kailangan ng isang pananampalataya. Sa buhay natin bilang mga mananampalataya, hindi natin alam kung ano mangyayari sa bukas. Sa ating pagsunod ngayon, tignan mo ay may gagawin ng Diyos sa araw ng bukas. Obedience removes unnecessary detours. Wala nang marami pang paikot-ikot. Kapag ang Diyos ang kumilos, lalagay ka niyan sa iyong kalalagyan. Amen. Ito, kung ginagawa natin, hindi ito sayang. Hindi sayang ang bawat na naririnig natin, ang bawat natututunan natin. Ang gusto ng Panginoon sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, meron tayong paggawa. At sa ating paggawa, aalisin niya yung mga bagay na nagiging hadlang. Maraming mga harang sa daraanan natin. Maraming mga bundok, maraming mga uka, mga valley na dadaanan tayo, pero sabi ng Panginoon, I will go with you till the end of time. Sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng mundo, hanggang sumusunod ka. Kasi ang sabi niya doon sa Great Commission, go ye and preach the gospel. Kapag sumunod ka, sabi nga, baptize them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Make them my disciple. Diba? Sabi nga, gawin mo silang disipulo ko. Kaya ang maganda na yung bandang huli. Habang ginagawa mo siya, habang ginagawa mo silang disipulo, sabi ng Panginoon, I will go with you till the end of time. Hanggat ginagawa mo yung pinagagawa ko sa iyo, I will be with you. Kaya huwag mo hahayaang hindi pinagagawa ng Diyos ang ginagawa mo. Dahil kapag ang ginagawa mo ay para sa Panginoon, He will be with us. At kapag ang Diyos ang kasama natin, kasama pagpapala mo, hindi ka mauubusan, hindi ka matutuyuan. Blessings, sabi nga, blessings flows through surrender. Kapag sinuko mo sa Panginoon, hindi dahil kaya natin. Hindi kaya ng Panginoon. Hindi mo kayang sumunod. Lagi natin sinasabi, hindi ko kayang sumunod, Lord. Pero kung hihingin mo sa Kanya, sabi niya, kung anong wala ka, hingin mo sa Kanya. Kulang ka sa karunungan, kulang ka sa kaalaman, kulang ka sa mga bagay na hingin mo sa Panginoon. At ang Diyos ay mabiyaya na nagbibigay kung ito'y para sa kaluwalhatian ng Kanyang dakilang pangalan. Blessing flows through surrender. When we surrender, God takes over. Pag sinuko mo sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya. Siya nang bahala. Sabi niya, I can do all things through Christ. Wala nang lakas. Sabi niya ni Pablo noon, hindi ko na kaya to pero sabi niya, magagawa ko lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. Na nagbibigay sa akin ng lakas. So, hindi sa lakas natin. Kapag sinurrender mo sa Panginoon, siya ang bahala. Amen. Siya ang mag-take over. When God takes over, breakthrough begin. Pagkalas, pagtibang, pagwasak sa lahat ng mga dapat wasakin sa bawat ibagin, sa bawat putulin, gagawin ng Diyos yan. Pag pinagkatiwala mo sa Kanya. May mga bagay sa buhay natin na ang hirap wasakin, ang hirap ibagin, ang hirap kalagan. Pero sa oras na ikaw gusto ng Panginoon, makita lang ang puso mo na handa kang sumunod, handa kang magbago, handa mong ibigay sa Kanya ang buhay mo, kakalagan niya ang lahat ng mga nagiging hadlang. Every chain, mapuputulan. Lahat ng mga nagiging panigalak sa buhay natin, kakalagan niya ng Panginoon. Obedience unlock divine purpose. Lahat ng purpose, layunin ng Panginoon sa buhay natin, kakalagan ng pagsunod. Makikita mo. Sabi nga, ito yung naano ko eh. Ang pagsunod, ang susunod na gagawin mo, hindi yan sasabihin ng Diyos hanggat hindi mo patapos yung una. Kailangan tapos na. Pero bakit, Lord, sunod-sunod? Kasi napatapos na yung isa eh. Alam ng Lord na ginagawa mo na eh. Alam ng Lord na, although hindi pa siya ganun ka-perfecto, pero ginagawa mo, nilalakaran mo, may kasunod na kaagad. Alam niyo, pagpunta natin ng Bulinaw, sabi ko nga, Lord, hindi pa nga kami tapos sa Bulinaw eh.
Eh, meron pang Batangas. Meron pang Batangas, meron pang Iloilo, meron pa, sabi ko, Lord, saan na kami makakarating yan? Amen. Eh, may Cavite pa. May pumunta pa Cavite. Jerry, sabi nga niya, Pastora, pag Cavite tayo. Baka magkagaytay pa tayo, magkatabi tayo. Amen. So, maraming mga lugar na dapat tayong mapuntahan na hindi lang para magliwaliw. Favor na yun na binigay ng Lord na makapagliwaliw. Eh, siguro hindi niyo pa napakinggan kanina. Yung iba na mga kasama namin napakinggan na. Na alam niyo ba na doon sa Bulinaw, nagpunta kami ng Qatar muna. Swimming muna kasi para pagpunta doon, medyo okay na. So, naiwan kami ng barge. Kasi ang barge is 5 o'clock. Dahil nasiyan sila sa paglangoy, akala namin pwede kami matulog dun sa beach, public beach siya, hindi pala pwede matulog. Amen. Pagdating ng alas 10, tapos ang devotion natin, tapos ang devotion, yung overnight prayer, nung prayer namin ng gabi, ng devotion, may dumating na nagre-report dun sa kapitan, na meron daw nag-overnight doon, na bawal pala yun. Na doon kami matutunan, kanya-kanya na kami pwesto kanya-kanya na kami upuan doon Talagang yung lawak ng beach na yun talagang amin lang. Amen, may kanya-kanyang upuan. Pero alam nyo ba, napakabuti ng Panginoon kasi hindi niloob ng Lord din. Kasi nung nagpe-pray kami, ang prayer ko nun, Lord, bantayan kami ng mga anghel mo, iiwas kami sa lahat ng mga kapahamakan. Nagulat kami, may dumating na barangay. Dumating si Kapitan. Si Kapitan mismo ang gano'n na pakilala namin, si Pastor Eddie po, si Pastor Rasali, mga pastor ko, pasaway pa man din kasi po yung naiwan po kami ng barge, gano'n. Bawal po kasi matulog dyan. Kasi nga po, meron pong nasaksak dyan noon, may namatay na hindi na nasagot ng mga pulis, ng mga ganyan. Talagang, tinakot kami. Pero sabi namin, bakit naman sabi ko, pinipilit ko kayo, sabi kasi nung kung mag-overnight kami. Kasi tinatanong kami kung mag-overnight. Naiwan na kami talaga ng barge sa kanya. Tapos sabi niya, kasi po ganito, ganyan na. Sige, papaalam ko po kayo. Kasi sabi ko, sige po, kung yan po yung gusto nyo, aalis po kami, pupunta na lang po kami dun sa may bar, ng barge. Doon na lang po kami matutulog sa sasakyan. May naawa naman. Kasi nakita may buntis at may yung bata. So, ang ginawa, tinawag si Teniente. Ang galing tinawag pa si Teniente. Parang kami mga kriminal. Tinawag si Teniente, may dumating na 2 pulis. Gwapo daw yung isa, sabi ni Dita, gwapo si Teniente. Dumating si Teniente. Tapos sabi ni Teniente, kasi po yung bawal po talaga matulog dito. Ganyan, dami niya sinasabi. Sige po, may naman po kami umalis. Bakit may papahuli niyo pa kami? Sabi ko dun sa barangay, sabi niya, hindi po, para ipaliwanag lang po. Sabi ko, naintindihan ko lang, nakaalis na nga po kami. Sabi ko gano'n. Nung time na yon, sabi ng Teniente, ganito na lang po. Hindi po ba kayo makapag-check-in doon sa mga resort, yung mga dyan? Ang mahal po 3.5. 3.5, 5 tao lang, 3.5, 5 tao. Ilan po kami na 3.5 yan? Ang po namin, papunta lang po sa isla. Dahil mag-mission lang po kami, dahil mamaya po, uwi na po kami. Sabi ko sa umaga po ng pagkatapos ng gawain, uwi na rin po kami. Ganun po ba? Sabi niya ganun. Sige po, kung may makita po ba kami na halagang 1,000 na matutuluyan nyo, okay na po ba sa inyo? Hindi naman ako sumasagot. Sabi ko parang talagang gusto niya talagang tumulong. Sabi ko, kayo po. Sabi ko gano'n. Biglang sumagot si Kapitan. Sabi ni Kapitan, sa barangay hall na lang po kayo para Kaya doon kami natulog sa barangay hall. Amen. Pero hindi po kami pinabarangay Binigyan lang kami ng tulugan. Kasi nga, doon sa beach, walang CR. Mag-CCR ka sa likuran sa likuran ng bangka. Pag iihi ka, doon sa likuran ng bangka. Yung buntis ihiin. Yung buntis, lagi nasa likod ng bangka. Kaya lang maglublog ka doon sa tubig. Diba? At pagpunta doon sa barangay, merong tubig, merong CR, talagang nakakilos ng maayos. Amen. So, ibig sabihin, kapag tinadala ka ng Lord, doon sa mga bagay na pinagagawa niya sa'yo, hindi ka niya hahayaang kawawa. Siya magpapadala ng mga taong tutulong sa iyo para magawa ko. Kasi kung doon kami sa may beach na tulog, nag-iinuman pala sa bandang At saka may daanan ng mga tao, yung mga mangingisda.
At hindi namin alam, yung mga gamit namin, nandun lang sa nakakalat lang doon. Siyempre, magkakahiwalay, baka mamaya meron tutungan doon sa isa, tapos biglang mag-resist, biglang di namin alam, pag-ising namin, wala na. Diba? Kaya sabi ko, buti na lang talaga doon tayo dinala ng Panginoon. Pangit man pakinggan, nabarangay kami. At meron pa kami, meron pa tayo, yung escort kami ng pulis. Binidyo ko pa, nasa harapan namin yung pulis. Nasa likuran namin si Kapitan, wala kaming takas. Talagang wala kayong pupuntahan, hindi kayo makakapunta sa ibang beach. Talagang pero nung dinala kami doon, in-escort kami papunta doon. Meron ang pagpapala ang Panginoon. Sa panahon talaga na kailangan mo, tsaka siya kikita. Sa panahon na walang malakad, doon siya gagawa. Kaya kailangan mo lang talaga sumunod to unlock the divine purpose. Ano ba talaga ang purpose ng Lord? Ang gusto niya magampanan yung pinagagawa niya sa araw na iyon. Dahil kung nandun kami sa beach, malamang, pag-ising namin sa umaga, mukha kami zombie. Kasi hindi na makakatulog na maigi. Tulog, gising. Parang pipikit, hindi lang kung ano nangyayari sa paligid. Lalo na ako. Malamang yung lagi akong busy, nakabato. Ilan na ba yung nandyan? Meron pa matuwa ko na. Ako pa naman, bilang ako ng bilang. 1, 2, 3. Gano'n ako naman, 17 pa rin, 17. Ako pa naman si ganun, pero pagka natutulog yun, pag dila ng mata ko, hanapin ko na agad. O meron ba naiwan, meron ganito. Malamang, pag-ising ng umaga, ipipreach ko, ay, patang. Yung nangyari doon, pero napakabuti ng Panginoon. Diba? He unlocks divine purpose. Yung layunin niya na makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos, yung layunin niya na ipakita ang kabutihan ng Diyos, nakikita natin. God entrusts the obedient heart. Kailangan lang yung puso natin, yung puso pagsunod. Amen. Obedience prepares us for greater assignment. Amen. Pag sumunod ka, may mas maganda pang ibibigay ang Panginoon. Sabi ko nga, alam niyo kung alin sa maganda pang ibibigay ang Panginoon. Pagkatapos namin, doon sa Qatar, doon sa Santiago Island, bumalik kami doon sa Qatar kasi ibabaptize si Jerry at saka si Ral. Yung ang baptism kasi sa atin is for acknowledgement na kaisa doon sa church. So, si Jerry kasi nabaptize sa ibang church. Pero kumbaga, nagpa-acknowledge na siya dito sa atin. Kahit tagal-tagal na, may pala nagpa-acknowledge. Pero sa tamang panahon. Sabi nga, so ngayon pa lang siya na-acknowledge kasi magiging pastor na siya. So, yan yung natin along the way, papunta naman kami dun sa public beach, medyo malayo pa. Tapos, natatakot kami, baka makita kami nung makita na naman, kayo na naman, titigas ang ulo nyo, baka ibarangay na kami ng tuluyan. Hindi naman namin, nakita kami doon na beach na malapit, na parang nasira ng bagyo. Doon kami ng water baptism. At doon kabila pala noon, Christian. So yung pinagparadahan ng sasakyan, doon sa yung sa may resort na Christian yung namamahala. And talagang nagbigay siya ng offer na ang gusto niya is magkaroon ng gawain doon, magkaroon ng fellowship, at gusto niya ma-revive yung kanyang pagkakakilala sa Panginoon kasi hindi sila nakaka-attend. Tapos, ang maganda pa sabi namin, kapag nag-planning tayo or pupunta tayo doon, 100 lang ang entrance. 100 lang per head. Tapos, bahala ka doon sa tent. Kung magdadala ka ng tent, okay na yun. Kung wala ka namang tent, sa isang tent, good for 8 packs, 1,000 good for 8 packs. So, okay na siya. Kung magiging lang natin, ganun lang yung ang offer niya sa atin. At talagang, sabi ko nga, Lord, panibagong mission. Amen. Panibagong pinagabasa. Kaya sabi ko sa kanya, sige po, pagbalik ko namin next month, dadaanan ko kami namin dito at magpe-fellowship tayo. Yan talaga. So, dalawa na. Amen. Dalawa na yung pupunta natin. Isa dun sa island at isa dun sa bayan kayo. Hindi pa mabayan yun sa may Patar. Sa may Patar. Amen. So maraming binibigyan ang Panginoon. Obedience prepares us for greater assignment. So yung assignment na binibigay sa atin, hindi lang tayo pangkulinaw. Pero nagpapunta pa Cavite. Papunta pa kung saan tayo. Kaya yan nilalagay sa iba't ibang lugar eh. Ibig sabihin may pinagagawa sa atin ng Panginoon to spread the gospel. So maging handa tayo sa mas ibibigay pa sa atin ng Panginoon. Faithfulness today qualifies us for tomorrow. Ang katapatan mo ngayon ang magdadala sa iyo patungo sa kahit ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, ang mga tapat sa Kanya ang siya niyang pagkain.
Ang mga tapat sa Kanya ang makakapasok doon sa kaharian. Ang mga tapat sa Kanya ang mananatili sa Kanyang presensya. God unleashes us unto our calling. Amen. Para sa ating pagkakatawa. Ang bawat isa ay tinawag sa atin. Hindi lang ikaw taga-upo, hindi lang ikaw taga-pakinig, hindi lang ikaw na nandiyan na nasabi mo na wala naman akong gift, wala naman akong karunungan, wala akong kaalaman, wala akong kakayanan. Pero kapag ka nandito ka, tinawag ka ng Panginoon. Ibig sabihin, may dapat kang gawin. The obedient step becomes the doorway to destiny. Kailangan mo lang isakbangan kung ano yung pinagagawa ng Diyos. Kailangan mo lang gawin kung ano yung pinagagawa atin ng Panginoon. Ito na yung pintuan, binubuksan na sa atin. Ngayong oras na ito, binubuksan na Diyos ang pintuan. Tingnan mo kung ano ba yung calling sa'yo ng Panginoon. Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko? Lord, ano ba yung gusto mong ipatupad ko sa buhay ko, sa sarili ko? Kausapin mo, Panginoon. Mamaya sa ating paglapit sa Panginoon, tanongin mo kung ano pa talaga ang gusto ng Diyos na gawin mo. God reveals the next level only to those who obey the last instruction. Yung sinasabi ko mga kanina, na hindi mo makikita ang susunod na mangyayari kung hindi mo sinusunod yung huling tinuro sa'yo. Amen. Ito, itong pagsunod natin, itong paggawa natin, paglilingkod natin sa Panginoon, pakikiisa natin sa Panginoon, hindi mo malalaman kung anong plano ng Panginoon bukas kung hindi mo alam kung anong plano ng Diyos ngayon. Kung hindi mo susundin ang pinagagawa ng Diyos ngayon, hindi mo alam sa kanyang pagbabalik kung saan ka pupunta. Kaya itong oras na ito, gusto ng Panginoon is makita mo na ang pagsunod ang tanging kailangan natin. Ang pagsunod ang dapat natin langaran. Ang pagsunod ang dapat natin gawin sa buhay natin. Amen. Obedience may not change your situation instantly, but it will always change you. And when you change, God can finally unleash you. Sige tayo tumayo. Gawin na natin ang Panginoon. Ang gusto ng Lord is makita mo kung ano yung nakita niya sa iyo. Minsan nagtatanong tayo, Lord, karapat-dapat mo ako. Lord, ano yung plano mo? Ano yung nais mo sa buhay mo? Kaya sa oras na ito, tignan mo ang buhay mo ngayon. Meron pang dapat ilagay. Meron pang dapat pakawalan. Meron pang dapat putulin. Meron pang dapat iwan. E dapat bang kapaliguran o may dapat tapatan. Dapat palitan. Amen. Ang nais ng Panginoon sa gabing ito, huwag kang lumayo sa Kanya. Manatili ka upang ang Kanyang mga utos, ang Kanyang mga naisin, ay di mawala sa puso mo at ito iyong malakaran at may sagawa.
ikaw ay bunga ng daddy mo. Tunay nga, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon, sapagkat ang buhay namin ay binibigyan mo ng saysay. Ang buhay namin, Panginoon, ay binibigyan mo ng halaga sa pamamagitan ng pagtutulong mo ng pagsunod sa pagsasagawa at higit sa lahat, Panginoon, sa paglilingkod. Salamat, Panginoon, dahil hindi man kami karapat-dapat, pero Lord, minarapat mo kami. Lord, ang nais mo is pakawalan ang mga bagay na nagpapahinto sa amin. Bitawan ang lahat ng mga nagiging hadlang. Talikuran ang mga nakapagpapalayo sa iyo. Ang nais mo, Panginoon, sa oras na ito, humambang kami, katulad ng ginawa ni Pedro. Kung paano siya tumingin sa iyo lamang. Kung paano siya nagtiwala sa iyo lamang. Marami mang pagsubok ang humamampas sa kanyang buhay. Dumaan man siya sa pagbagsak. Dumaan man siya, Panginoon, sa paglubog. Pero
na nais makapaglingkod. Kaya bawat isa sa lugar na ito, Lord, dinudulog ko. Bigyan mo kami ng pusong pagsunod. Nagpaapakumbaba kami, Panginoon, ang bawat kamay, ang bawat pagtawag, ang bawat pag-iyak, ang bawat paghingi ng bawat anak mo sa lugar na ito. Lord, tignan mo ang kanilang pagsunod. Tignan mo ang kanilang paglilingkod. Tignan mo yung mga bagay na inihandog nila sa'yo. Lord, alam ko, kulang man ito, Panginoon. Pero hindi ka tumitingin sa kaperpektuhan. Tumitingin ka, Panginoon, sa aming naisin at hangarin na makasunod. Marami mang pagsubok. Marami mang balakid. Pero, Panginoon, samahan mo kami. Tulungan mo kami na makasunod pa rin sa'yo. Bigyan mo kami ng lakas ng loob. Bigyan mo kami ng tapang. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kaparaanan. Bigyan mo kami ng pagbabago sa aming mga buhay. Pagbuhin mo kami, Panginoon. Hubugin mo ang bawat isa. At patuloy na ipakita mo sa amin ang aming mga layunin. Lord, sa gabing ito, sasabihin ng aming mga puso, ika'y paglilingkuran. Di mo kami iniwan. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako'y hindi karapat-dapat, ibig mo ay tunay. Ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus. Tinapos mong lahat. Ika'y paglilingkuran. Di mo ako iniwan. Kahit ako'y hindi karapat-dapat, ibig mo ay tunay. Salamat, O Jesus. Tinapos mo lahat. Ika'y paglilingkuran. Di mo ako iniwan. Kahit ako'y hindi karapat-dapat, ibig mo ay tunay. Ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus. Tinapos mo Tuloy nga, Panginoon, sa panang pag-ibig mo. Yan sa oras na ito, patuloy naming nanamnamin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagkilos, ang iyong pagsama. Sige, hawakan natin ang hostya, tinapay na sumisimbolo sa katawan ng Panginoon. Iyong itaas, tanda ng ating pagkilala na siya lamang ang may magagawa sa buhay natin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Dinanas niya ang hirap,
ang sakit, bawat pagpalo, bawat hagupit, bawat pagtarak ng mga tutulis na bagay sa kanyang katawan ay kanyang itiniis. Kanyang tinubos ang ating mga kasalanan. Kanyang kinuha ang bigat na dapat tayo ang may dala. Lord, salamat. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagtubos. Salamat, Panginoon. Sapagkat ngayon namin nakikita ang ginawa mo, kamangha-mangha. Sa tuwing aalalahanin namin, Panginoon, ang iyong lahat ng ginawa. Walang sasapat na pasasalamat. Walang papantay. Walang hihigit, Panginoon, sa iyong mga ginawa. Kaya sa oras na ito, ang nais namin, Panginoon, mapaglingkuran ka. Ang nais namin, Panginoon, ay maitaas ka. Mabigyan ka ng karangalan. Kaya sa oras na ito, sa pagtanggap namin, ang tinapay na ito na sumisimbolo sa iyong katawan, nakikipag-isa kami, Panginoon, sa layunin mo. Nakikiisa kami, Panginoon, sa mandato na nais mo para sa mundo ito. Ang gusto mo, Panginoon, ay ipahayag ang iyong mga salita. Gamitin mo ang aming mga labi upang maipahayag namin ang katotohanan. Maipahayag namin, Panginoon, ang iyong kabutihan. Maipahayag namin, Panginoon, ang kaligtasan. Ikaw lamang, Panginoon, ang magministeryo sa aming buhay. At hayaan mo sa pagtanggap namin ang tinapay na ito. Lord, kasama nito, nahubugin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Bigyan mo kami ng pusong pagsunod at puso ng pag-unawa. Salamat po, Panginoon, ikaw ang aming patuloy na pupurihin at dadakilain sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige, kainin natin ang tinapay. Ilas natin ang mga kupita. Ang mga kopang ito na nagtataglay na sumisimbolo sa dugo ng Panginoon. Kung babalikan natin ang ginawa ng Diyos sa kanyang kabutihan, nilinis na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang bawat pagpatak ng dugo, ang bawat pagpatak ng luha, ang bawat pagtitiis niya sa lahat ng sakit, tiniis ng Panginoon para sa kaligtasan natin. Para maging karapat-dapat tayo sa kanyang harapan. Para maging karapat-dapat tayo doon sa kanyang kaharian. Huwag nating sayangin ang pagkakataong binigay sa atin ng Panginoon. Huwag nating sayangin yung buhay na minsan pinuwis ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin. Ang sakit na kanyang naramdaman, ang sakit na kanyang dinanas. Huwag nating hayaan na mabaliwala ang hirap na natinis. Ang kanyang dugo na ibinuhos sa krus ng Kalbaryo. Ang dugo na luminis sa ating mga kasalanan ay ang dugo na mag-uudyok sa atin upang patuloy tayong sumunod at patuloy na makagawa sa kaluwalhatian ng kanyang dakilang pagkakas. Sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo sa pag-inom namin na sumisimbolo sa iyong dugo. Hayaan mo, Panginoon, ang kasama nito ang paglilinis sa aming puso at paghubog sa pagsunod at maging tapat sa iyong harapan. Ikaw lamang po, Panginoon, ang siya naming titignan, ang aming pupurihin at tadakilain sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige, inumin natin mga juice. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Ikaw ang aming patuloy na pupurihin, patuloy na aming tadakilain, patuloy na bibigyan ng karangalan. At ikaw lamang po, O Diyos, ang aming patuloy na isasambahin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen.
Amen. Panalangin po natin ating kaloob. Yes, Lord, salamat, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. Kami nandito, Panginoon, mapagsambahin ka, Panginoon, at itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Lord God, walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sa pagpapala mo, Panginoon, hindi lang sa financial, Panginoon, maging sa aming buhay kalakasan, Panginoon, na hindi niyo kami pinabayaan, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, pinabalik namin ang aming kaloob, Panginoon. Ikaw ang manguna at pagpuspos sa bawat isa, Panginoon. Ang mga kakulangan, Panginoon, ay ikaw ang magbigay ng kasagutan, Panginoon. Sa lahat ng may trabaho o negosyo, Panginoon, patuloy ang paglago, Panginoon. At ikaw lamang ang binibigyan ng karangalan, Panginoon. Lord God, ang lahat ng ito, Panginoon, aming binabalik, Panginoon, sapagkat ikaw lamang aming Diyos, Panginoon. At ikaw lamang aming Diyos, Panginoon, na tinataas, Panginoon. At sa lahat ng taglaan ng oras at kaloob, Panginoon, patuloy ang pagpapala, Panginoon, na aming dinideklara sa bawat isa, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na ikaw ang mataas sa aming buhay, Panginoon. Kaya Lord God, lahat ng ito, Panginoon, naming binabalik at pinapasalamatan sa iyong pangalan in the name of Jesus. Amen and amen. Hinihingal na yung ating sabi ko na talaga kung hinihingal na yung ating nagpapanalangin. Ay, diba? Sabi nga, basta para sa Panginoon. Amen. Talaga ang Diyos ang ibig sa buhay natin. Ayan, announcement. May mga na-announce ko na kanina, pero itutuloy pa rin natin ang ating announcement sa Friday. 10, ang meron pa lang. Sa 12. Sa 12 po, overnight prayer po natin ulit. Ayan, yung para mas tayo, magkaroon tayo ng power. Sabi nga sa ating mga gagawin sa pinagagawa ng Panginoon dahil, 12 ba no? 12 ba yun? December 12, overnight prayer. December 1920 kasi yung natin na planning. 1920. So, pinag-iisipan po natin kung lalayo pa tayo o pero yung kasing planning parang na-plan natin, parang maano natin dun sa Bulinaw para diretso na rin ang gawain. Kapag gawain, planning, package na to na gagawin. Pero inaalala natin is yung mga buntis. Yung mga buntis. Sa kinalakay natin na aeroplano ng mga buntis na to. para hindi mahirapan. So, kaya natin, pag-usapan natin. Kasi ang 1920 is natin na makapag-planning na tayo para sa year 2026. Kasi hindi naman tayo pwede mag-planning ng March na. Kasi ang planning talaga is January. So, dapat bago pumasok pa ang January, makapag-planning na tayo. Pero dahil marami tayong activities, so magkakapag-planning tayo na dapat December nga tayo mag-planning. Na December. Pero, tingnan natin. Or yung January, first week ng January sa malapit. Okay. Kahit na lang. Sa bahay na lang. Mag-ano tayo ng kung yung malapit na lang para makapag-planning tayo. Para hindi na magbiyahe yung mga buntis. Ngayon kung pupunta ng Bulinaw, iwan muna natin yung mga buntis. Yung mga kasi sa susunod na second week ng January. Yung 12. Pwede mag-overnight ng January 12, 13. Lang. So, pag-pray natin yung mga ganun. So, 20, 19, 20, and 21 po, 21 Thanksgiving celebration natin. Pasasalamat sa Panginoon sa natapos na 2025. Itong, sabi nga, yung pagkatagumpay natin ng 2025. Ready na si Divine Naka-reban na
Ready na siya para sa Thanksgiving. Sa pasasalamat sa Panginoon. Tatapusin niya ang 2025 na naka-revive. Ay, hindi na mo na yan. May brown na pala siya. Okay, brown na. Ayun. So, 21, Thanksgiving party natin. 25, may gawain po tayo. Doon po ng umaga, hapon po dito. Sa January 1, may gawain din po tayo. Hapon doon, umaga dito. Ganun naman yung ano natin. Umaga ng hapon dito. So, ganun po. Tuloy-tuloy pa rin po yung gawain natin sa January. Meron tayong mga activities po. Meron tayong Batangas. Pupunta ng Batangas. Anniversary ng Batangas. Yung ating planning. At pagdating ng March, siguro Sister Ivy, pwede din karay-karay niya na pupunta na ng Iloilo. Alam ko, maybe wala akong bayad din. Nagagano siya sa Iloilo habang nagka-camp. Kasi may camp doon sa Iloilo. Mga kabataan, yan. Kung gusto nyo, magbubok na tayo ngayon. Kasi ang ano ngayon, ang book, ano ngayon is 2,000 ano. 2,000 ang papunta, 1,000 pa uwi. So, 3,000. Kulang-kulang 4,000. Ngayon, ganun pa lang siya. Pagka palapit ng palapit, tumataas siya ng tumataas. So, ngayon pa lang, kung sino yung mga gustong sumama, magbubuk na ng March 30, March 30, 31, 1, 2, 3. March 30, 31. Basta, pero kung gustong magpunta, kasi kung gusto nyo muna mag-enjoy, pumunta tayo ng March 30. Pero kung ang camp kasi is 1, 2, 3 yata yun. 1, 2, 3 ba yun? 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ano ba? 2, 3. Ano yung 2, 3? 1, 2, 3. 1, 2, 3 ang camp, 1, 2, 3. So, yung magka-camp, 1, 2, 3, 4 ang uwi. Natin makakapagilo pa. So, yun yung mga gusto mag-camp, 1, 2, 3. Pero kung gusto mo mag-ikot-ikot para March 30, kasi ang plano namin is March 30, nandun na kasi may mga ituturo, mga ayusin, gagawin namin doon. So, yun po, may mga gawain pa tayo. At pagdating po ng November, ayan, meron na naman po Cotabato, merong mga gusto sumama ulit sa Cotabato, mag-book na rin hanggang malayo pa. So, ito yung ano natin, i-ano po natin, ilagay natin lagi sa puso natin. Pag gusto natin sumunod, may paraan. Amen. Kaya, nasa sa atin po yun kung gusto natin mabigyan ng karangan ng Panginoon sa buhay natin. Sige, tinatawagan ko si Kenneth. Si Ate Carmen. Yan, para sa closing prayer. Ito ba yung lahat? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mensahe na itinuro ko sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, dahil patuloy ka na kumikilos sa buhay namin upang kami ugad ay makasunod sa iyong naisin, Panginoon. Lord, dalangin po namin ugad na bigyan mo po kami ng pusong masunurin upang ikaw ay maparangalan, Panginoon. At naniniwala po kami ugad na ang pagsunod ay dito mo binubuksan ang aming pangunawa. Lumalalim, Panginoon, ang kaalaman namin patungkol sa iyo, sa espiritual na pamumuhay. At ito, Panginoon, ang pagsunod ay isang susi na makita po namin ang mga langit na pamumuhay, Panginoon. Kaya, Lord, salamat dahil patuloy mo kaming tinuturuan patungkol sa pagsunod, Panginoon. Kaya, Lord, ikaw lagi ang patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa, na makita po namin na ikaw ay nandyan lagi, Panginoon. Nakakaranas man ng anumang pagsubok, pero Lord, salamat dahil nandyan ka, hindi mo kami iniiwanan at hindi mo kami pinababayaan. Kaya salamat, Lord, sa natapos mong gawain. Dalangin din po namin ugad ang iyong lingkod, si Pastor Sally. Salamat sa kanyang buhay na patuloy mo siyang ginagamit sa ubasan, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang kanyang buhay sa buong aspeto ng kanyang buhay, Panginoon. Physically, mentally, and spiritually. Kaya salamat sa buhay ni Pastor Sally dahil sa pagmamahal sa iyo, Panginoon, pagmamahal sa mga kaluluwa.
Lord, salamat sa kanyang buhay. Pagpalain mo rin ang kanyang buong pamilya. Ganon din po sa bawat mga anak mo na nagbigay ng panahon. Patuloy mo silang pagpalain. Patuloy mong buksan ang kanilang puso na huwag po silang manghinayang na ibigay ang kanilang buhay sa iyo. Patuloy silang maglilingkod at susunod sa naisip mo habang sila'y nabubuhay. Dahil alam po namin sa pagsunod, mayroon pong makakamtan ng bawat isa. Lord, bawat mga anak mo na ginamit yung mga kabataang ito, pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanilang buhay. Salamat po sa natapos mong gawain, sa aming pag-uwi, sa pagsamantalang daanan namin. Ingatan mo po kami na makarating po kami sa aming tahanan ng safety. Salamat sa inyong gabay. We thank you and praise you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Dakilang Diyos ang kapangyarihan sa lahat. Papasalamat kami sa gabing ito na patuloy na pinuspos mo kami ng iyong Santong Espiritu. Lord, ang iyong mga salita, patuloy na babaunin ang bawat anak mo. Pagmula sa lugar na ito, patungo sa kanilang mga pansamantalang tahanan. Taglay nila, Panginoon, ang iyong mga salita na patuloy na bubungo, magbabago, magtuturo, at mag-aayos ng kanilang buhay. At patuloy na magbibigay sa kanila ng katagumpayan upang sila ay makasunod, makagawa, makapaglingkod sa iyong harapan. Lord, maraming salamat po sa gabi ito. Hayaan mo bawat isa na tumanggap ng iyong mga salita ay patuloy, Panginoon, na makaranas sa mga pagpapala na nagmumula sa iyo, na patuloy na ikaw lamang po, Diyos, ang maitataas at mabibigyan ng karangalan. Kaya hayaan mo, Panginoon, sa gabi ito, lumabas sa aking labi ang pag-ibig ng Ama na walang kapantay, ang pag-itipisan ng Santong Espiritu at ang paspas ng aming Panginoong Kristo ay sumaamin lahat. God bless us.